Good afternoon. May dalawang questions lang po ako sa direct. Unang-una, I remember your last, kung tama po ako, no, yung last MMFF entry mo, yung Write About Love. I think first time na umarte ni Yen Constantino at pa Best Supporting Actress mo pa siya doon, di ba? Dito naman po sa My Future You, ano mo ay ma-expect namin dito sa Francet? Nahirapan ka ba or sa pagpapaarte sa kanila na lalabas sila doon sa pelikulang ito, doon sa role na ginampanan nila, not as Francet? Hindi, pag pinanood niyo yung My Future You, hindi niyo makikita si Seth Fideline or si Francine. Sila si Lex, tsaka si Karen. Ako kasi as director, hindi uubras sa akin na hindi mo ma-deliver the emotion, everything sa eksena. Babantayan ko talaga siya. And in that sense, hindi ako nahirap. They are very natural actors. Meron silang sariling atake. Wala eh. Effortless eh. Very natural eh. Yung hindi lumabas yung pagka-Francet. Wala. Totally wala talaga. Ibang-iba. Iba sa ginagawa ni Jean sa ginagawa niya sa television. Iba din sa ginagawa ni Seth. Totally different character din kasi. Ibang-iba talaga. So, direct, mas napakita namin yung kaya namin. Yes. Kasi dito na sa My Future You, bida po kami. Kasi may lead role talaga siya, lead role. So mas napakita namin, nagkaroon kami ng chance na ipakita yung pag-ibig namin sa pag-arte. And I'm thankful for that. Tsaka ang mahalaga din kasi sa isang pelikula, when you watch a film is, sumasabay ka sa characters as you go along. Isasabay ka nila sa kwento. Yun yung nagawa nila. You sympathize with them, you understand with them, ibig sabihin, nagawa nila yung job nila as actors. Matitinding mga veteran actors ang makakalaban. Oo naman. Alam natin lahat yan. So Francine and Seth, may particular scene ba dito o anong mga eksena na medyo nahirapan kayo or naging madali sa inyo dahil nakarelate kayo dun sa eksenang ginawa nyo? Bilang artista po, bilang aktor, may mga time po talaga na, kasi sa bawat role, naniniwala ako rin, na sa bawat ginagampanan mo role, meron kang piece ng sarili mo na i-a-apply mo dun sa character na yun. Meron at meron, kasi pag wala, paano? Hindi siya gagana. Meron at meron kang karanasan sa buhay mo na parehas kayo ng character mo. Maididikit at maididikit mo yan. Doon na mangyayari yung magic. Pero hindi maiiwasan na hindi na, kumbaga parang yung system mo as an actor, kumbaga yung internal mo, mahihirapan kang i-channel yun sa character na yun. So may mga time na may times na mahihirapan ka sa pag-arte, mahihirapan ka sa emosyon, kaya nagmamatter din po ang napaka-importante rin ng co-actor. Napaka-importante po ng co-actor. Kasi acting is reacting ho. Kung ang binato sa'yo ganun, tapos ang reaksyon mo ganito, ay, mumukha ka naman, ba't naging ganyan siya? Ay ganito. Diba? So, kailangan talaga brainstorm. Kailangan talaga cooperate. Kailangan talaga pagdating sa set, ano kayo, kailangan paligsahan kayo. Kumbaga, sige, bubulating kita sa gagawin ko, titignan ko kung anong reaction mo. So, ginanyan mo sa Francine? Palagi kami bubulatan. Natutunan po namin yun sa Dirty Linen. Kasi sa Dirty Linen, nagkakaroon kami ng mga, okay pustahan tayo kung sino magkamali. So, kanya-kanya kami isip ng mga, tirada namin sa mga linya. So, pag, nakakagulat. Diba? Kailangan ma-react mo yun agad. So, yun ang nakatulong din sa amin ni Chin. Pero sometimes, hindi mo naiiwasan na
Lalo pag pagod ka, pag wala ka sa kondisyon. Pero kahit nung pagod ka, wala ka sa kondisyon, meron mga eksenang makakatulong yun. So, pagalingan na lang ng channel, pagalingan na lang ng magic. Lahat ng artista meron yung method. Lahat yan magkakaiba ng diskarte. Pwede ng diskarte ng isang artista, hindi mag-work sa'yo. Kailangan mong hanapin yung kiliti mo. Kasi pag nahanap mo yung kiliti mo, kaya mo na yung ikabit-kabit lahat. Kasi Francine ba, paano mo nasaluhin? Pag inugulat ka ni Seth, paano ang response mo doon? Yung sinasabi niya yung nagugulat ka, anong response mo doon? Nasasalo mo naman agad. Depende po eh. Sa ngayon po kasi medyo nababasa namin yung galaw ng isa't isa. So, kapag bago siya may gawin or let's say kung active man po yun, dapat mabilis din naman kasi mabilis tumanda ang utak nito eh. So, pagka nagbigay na siya, dapat mabilis din ako. So, ganun lang po. I think na-mirror na rin naman namin yung sa isa't isa. Meron pala, di ba direct meron tayong inulit dyan na isang eksena? May isang inulit kami na eksena dyan. Oo. Eksena ko. Kasi umaga pa lang, first scene, dramatic na. Tapos nagawa niya ng take 1. Na even ako, umiiyak ako sa monitor na pinapanood ko. And then, last sequence naman, iiyak ulit siya. Walang lumalabas na late luha. na rin kasi. Late na. Walang lumalabas na luha talaga. Tapos sabi ko may Seth, nakita umarte. Hindi ka ganyan. Saka sabi ko kay Direk, nakausap ako Direk, gawin natin to sa... sabi naman ni Direk, okay, gawin natin yan para mas alam ko meron ka pa eh. Meron ka pa, hindi yan yung kaya mong gawin. Ituloy natin yan next shooting day. I-reshoot natin. Nung i-reshoot namin, Perfect. Yan po. Last na lang direct. So tingin niyo po ano ang future ng My Future You sa Film Fest? Considering na hindi naman talaga ito ginawa intended for MMFF, di po ba? Ang ilang mga kalaban ay talagang pang Film Fest yung ginawa nila yun at alam naman nila yun na para talaga sa MMFF. So tingin niyo ano po ang laban ng pelikula nito? honestly, medyo mabigat yung labanan. Kasi karamihan ng entries, mga direktor ko dati. Direk Chito, AD ako na Direk Chito, Pepe Jokno, AD niya ako, Jun Lana, script ko niya ako dati, si Dad Villegas, AD niya ako dati. I mean, karamihan ng mga... Tapos paano direct pag natalo mo sila? Ayokong isipin yun, kasi mga mentors ko sila, kung ano ko ngayon ay dahil sa kanila. Natutuwa lang ako sa ideyang magkakasama kami sa isang festival to celebrate film. Actually, ang ini-excite ko sa awards night is makita sila. Kasi ang tagal ko na lang hindi nakikita. Even sila Ate V, sila Juday, mga naging artista ko nung 80 pa ako. Doon ako mas nai-excite more than the competition. I mean, blessing na lang ni Lord kung meron. Pero for me, the awards night is just a celebration ng mga filmmakers na magkakasama that night to celebrate films. Doon ko siya pinitigan actually. Good luck, direct. Salamat. Thank you. Thank you, Gorgie. Last two questions. Alan Jones this time. Maiksi lang yung question ko. Ayan, pwede kayo mag-holding hands habang sinasagot yung question. Galing sasagot niyo kanina yung tanong ko. Seth, sabi mo kanina yung parang taong gusto mong maging part of future mo, parang mukhang malapit na. Sabi mo, di ba? Parang malapit na feeling mo. Diretsuhan na. Si Francine ba yun? Opo. Wow! Ang bilis! Bakit mo nasabi Seth, na mukhang malapit na? Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo, pero may isang pangako lang akong dapat kong siguro tuparin. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito.
sa nanaawa at yung kamay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang goal ko na ayoko pong gusto ko na maramdaman nila tita dito na safe yung nakikalasanan. Safe si Francine sa akin. Yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ako nasabing malapit na yun na lang yung kumbaga, yun na lang yung parang kailangan kong gawin para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, tapang, and respeto, pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yung makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogi points kapag kakampi kong magulang eh. Malaking pogi points kapag mahal ako ng magulang. So yun yung plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. O reaction mo muna doon, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo. Mag-react ka muna sa sinabi ni Seth. Oh my God. Hindi ko mahanap yung tamang words. Kasi, totoo po, kung nasan kami ngayon, hindi po namin yun minadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin ma-explain yung mga napagdaanan po namin para mag-golden hands kami dito. Ako po, grateful po ako na meron akong set sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos ng someone na matatawag ng best friend. Tapos na ayaw ka na. Kasi guys, hindi talaga biro. Alam naman po natin yan. Lalo na ng mga nakaraan. Hindi biro. Hindi po biro na gawin ng tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ko pong ginalingan. And alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And yun yung gusto ko. Para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit ano man mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo na eh. Pinong kayo na. Hindi po biro guys. Hindi po biro na kami agad. Hindi. So, pwede mong sabihin, Seth, na tinatrabaho mo pa para maging kayo? Opo. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya... At di ako nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine nila tito-tita. Okay din sila mama kay Francine. Okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila tito-tita na ihatid, sunduin siya sa school. So, okay. Basta oras, set, uwi. Set yung oras, dito si Chino. Okay. Di ba? Wala sa isip namin na madaliin ng mga bagay-bagay, pressurein ng mga sarili namin, na magmahal, na mag-commit, na mag-ganyan. Pero, hindi ibig sabihin na ganyan lang kami, sisirain ko yung tiwala ni Francine. No? Binubuo ko nga ang tiwala ni Francine. Kaya kahit ganito kami, make sure ko na yung trust namin sa isa't isa, malakas yan, na kahit sino hindi yan kayang sirain. Yun ang gusto ko. Pagdating ng mga pang taon, yung trust namin, malakas. Yun, maraming taong nakaalalay sa amin. Yun po. Ang ganda. Pero ito last na for Francine talaga kasi base rin sa sagot mo kanina. Sabi mo, mayroon bang tao na gusto mo, di ba? Doon sa sagot mo kanina, doon sa future, ganyan-ganyan. So, diretsuhan din. Si Seth din ba yun? Yung tao na gusto mo? Yes.
Pwede naman yung mag-holding hands, ha? Kasi yung tanong mo po. Oo nga. Ginawa ko lang naman yung sa mga sagot nyo, ha? In fairness, yung tanong ko. Galing din sa inyo yun. Thank you for the answer. Salamat. Salamat. Thank you, Alan. Down to our last question, si Bix. Hi, Francine and Seth. Congratulations about the so, ibig sabihin ba, pagkatapos ng Metro Manila Philippines, ready ka na Seth na mag-ligaw ka ng Francine? Wala po akong konkreto na maliligaw na ako next year eh. Parang hindi po ligaw. Parang wala pa po sa isip ko ng ligaw. Pero siguro paraan ko to pre-ligaw. Parang ganun siya. Parang mas ligaw sa magulang kaysa ligaw kay Francine. At pag tumating yung ligaw, talagang manliligaw ako. Mapapadali na lang yung trabaho ko, di ba? Baka mamaya, pwede ba manligaw? Ang sagot, oo na agad, di ba? Alam mo yun na, yung nag-i-invest muna ako, kumbaga para yung matinding support sa likod ko is yung magulang ni Francine. Di ba? Mismong, ang sarap kaya sa pakinggan bilang lalaki ng magulang ng babae, sasabihin na, asan si Seth? Ba't di mo kasama si Seth? Oh, pumunta kayo dito ni Seth, di ba? Na hinahanap yung presensya mo. Napakasarap nun sa pakiramdam bilang isang lalaki na ang magulang ng babae hinahanap yung presensya mo. So kung yung ligaw-ligaw na yun, hindi pa talaga ligaw-ligaw, tapos pagkatas ng ligaw, commitment na. Tayo na. Hindi po ganun. Wala pa ako sa ganung estado. Parang, hindi pa buo. Hindi pa buo. Yung para sa tingin ko, may kulang pa sa akin bago ako umarap kay Francine at sabihin na ganun. Gusto ko buong-buo ako. Gusto ko walang kulang sa akin. Gusto ko ganyan. Kung hindi ko sinasabing magiging perfect ako. Pero, gusto ko na pag humarap ako kay Francine at sabihin na manligaw, there's no turning back. Gusto ko pag sinabi ko yun, period. No erase. Diba? Parang ganun po. Pero Francine, para sa'yo, kailan yung tapos pa naman para ligawan ka ni Seth? Yun. Okay, una sa lahat, bakit nanliligaw? Diba, to win a girl's heart, sabi nga nila. Para sa akin, wala namang timeline yun eh. Gaya ng pag nagkakagusto tayo sa isang tao, diba? Hindi naman natin pinaplano na ay magiging crush ko siya. Hindi naman natin pinaplano sino magiging endgame natin eh. Once na ma-feel mo na I think it's the right time, then go for it. Lalo sa panahon ngayon, ako, naiisip ko na parang ang bilis ng takbo ng oras. Parang kahapon lang nalo kami sa Gold Parade ngayon, nasa media con na kami at sumasagot ng mga tanong po ninyo. Kaya para sa akin, parang sa loob ng kahit nga isang minuto, ang daming pwedeng mangyari agad. Kaya kung tingin mo na, at kasi pag na-feel mo, ito na yung tamang oras at wala namang masama sa gagawin ko, then why not? Go for it. There's no timeline naman na pagdating sa love eh. Pag naramdaman mo, ayun na yun. And there's no turning back. Ito yung pinakatanong sa akin. Kung siya kasakalang dumating sa point na nagkaroon ng relasyon, naaminin ba siya? Hindi na tago yun. Deserve po ni Francine pag malaki siya sa mes. Ano po yung tanong? Naaminin niyo ba sa publiko? Papa Billboard ko. Oo naman po. Kung mangyari man po yun, oo naman po. Pero hindi po ibig sabihin na porket aaminin or inamin in the future, if ever,
never, eh, hahayaan na rin po na maging curious ang mga tao sa kung anong meron kami in the future. Kasi sa akin po, kapag ka sinabing love nyo ang isa't isa, dapat protected nyo yung meron kayo eh. Kung ako po, kung magiging girlfriend ako in the future, ayoko pong may mangingialam nun. Gusto kong pangalagaan. Kaya, yun po. And maraming salamat, Francine, Seth, Mosa, and Chris, for